Ang hiwagang kulay na magbubukas ng swerte ng mga Virgo sa ikalawa ng Abril, 5 at 6. Isang kwento ng kapalaran at kulay. Sa isang tahimik na hapon sa lungsod. Habang ang araw ay dahan-daang bumababa sa kalangitan. Si Clara ay nakaupo sa isang maliit na kafe sa sulok ng isang abalang kalye. May hawak siyang tasa ng mainit na cappuccino. Ngunit hindi niya iyon iniinom. Sa halip, nakatanaw siya sa labas ng bintana. Tila malalim ang iniisip. Simula noong sinubukan niya ang kapangyarihan ng kulay noong Enero. Napansin niyang may kakaibang nangyari sa kanyang buhay. Totoo nga, nadagdagan ang kanyang mga customer. May mga oportunidad na dumating na hindi niya inaasahan. Pakiramdam niya ay parang may hindi nakikitang puwersa na tumutulak sa kanya patungo sa tamang direksyon. Ngunit ngayon, parang may bumabara ulit. Noong ika-1 ng Abril, isang malaking kliyente ang dapat sana'y makikipagkasundo sa kanya. Ngunit bigla itong umatras. Hindi niya maintindihan kung bakit. Ginawa naman niya ang lahat ng tama. Sinunod ang mga prinsipyo ng negosyo. At nagpakita ng sipag at tiyaga, ngunit parang may nawawalang piraso ng puzzle. Habang nag-iisip, narinig niya ang malambing ngunit misteryosong tinig ng isang pamilyar na tao. Mukhang mabigat ang loob mo. Iya, sabi ni Aling Rosa, isang matandang babae na may malalim na kaalaman sa feng shui at astrolohiya. Nagulat si Clara, ngunit agad siyang ngumiti. Simula noong huling beses silang nag-usap noong Enero. Talagang nagbago ang pananaw niya sa buhay. Oo nga po, Aling Rosa, sagot niya habang inilapag ang tasa. Parang may nangyayaring kakaiba. Noong Enero, ang daming magagandang bagay ang nangyari. Pero ngayon, parang bumagal na naman ang daloy ng swerte ko. Tumango ang matanda. Tila ba hindi na siya nagulat sa sinabi ni Clara. Dahil yan sa pagbabago ng siklo ng enerhiya. Iya, may mga panahon kung kailan mas malakas ang daloy ng swerte para sa isang Virgo tulad mo. At may mga araw kung kailan kailangan mong palakasin ito gamit ang tamang kulay. Paliwanag ni Aling Rosa. Nagtaas ng kilay si Clara. May kinalaman na naman po ba ito sa kulay na susuotan ko? Oo naman. Hindi ba't napatunayan mo na ang bisa nito noon? Sagot ng matanda habang nakangiti. Napaisip si Clara. Totoo nga. Noong sinunod niya ang payo ng matanda tungkol sa kulay na dapat niyang isuot noong Enero. Nagbago talaga ang takbo ng kanyang buhay. Kaya ngayon, tandaan mo ito, may 3 araw ngayong Abril na napakalakas ang enerhiya para sa mga Virgo. Ito ay ang ikalawa ng Abril, 5, at 6. Sa mga araw na ito, may isang partikular na kulay na magbubukas ng pintuan ng swerte at kayamanan sa iyo. Kapag sinuot mo ito, mas madaling darating ang mga oportunidad at mas maiiwasan mo ang mga hadlang na pumipigil sa iyong tagumpay. Nagningning ang mga mata ni Clara. Anong kulay po iyon? Aling Rosa, tanong niya. Puno ng pananabik. Ngumiti ang matanda, ngunit hindi agad sumagot. Sa halip, hinugot niya mula sa kanyang bag ang isang maliit na pulang sobra at iniabot ito kay Clara. Buksan mo ito mamayang 12:00 ng hating gabi. Diyan mo malalaman kung anong kulay ang dapat mong isuot at kung paano mo ito magagamit ng tama. Nag-alinlangan si Clara. Bakit kailangang 12:00 ng hating gabi pa niya ito buksan? Ngunit dahil alam niyang may malalim na dahilan si Aling Rosa, tinanggap na lang niya ang sobra. Tandaan mo, iya, dagdag pa ng matanda. Ang kulay ay hindi lang basta dekorasyon o panamit. Ito ay may enerhiyang kayang baguhin ang direksyon ng iyong kapalaran. Kapag natutunan mong gamitin ito ng tama, hindi mo na kailangang maghintay ng swerte, ikaw mismo ang lilikha nito. Habang unti-unting lumalalim ang gabi, tinanaw ni Clara ang maliit na sobre sa kanyang kamay. Sa loob nito, maaaring nakatago ang lihim na magpapabago muli sa kanyang buhay. At ikaw, handa ka na bang matuklasan ang mahiwagang kulay na magbubukas ng swerte para sa iyo ngayong Abril? Ano ang susunod?
Dito nagtatapos ang ating pambungad na kwento. Ngunit nagsisimula pa lang ang tunay na hiwaga. Sa susunod na bahagi, malalaman natin bakit espesyal ang ikalawa ng Abril, 5 at 6 para sa mga Virgo. Anong kulay ang may pinakamalakas na enerhiya sa mga araw na ito? Paano mo ito magagamit upang makaakit ng kayamanan at magandang kapalaran? Huwag kang bibitaw, dahil ang susunod na bahagi ay magbibigay sa iyo ng sikreto para gawing pinakamaswerte ang Abril taong 2025. Ang hiwagang kulay na magbubukas ng swerte ng mga Virgo sa ikalawa ng Abril, 5 at 6. Ang lihim ng sobre ni Aling Rosa. Dahan-daang inilapag ni Clara ang sobre sa kanyang mesa habang nakatingin dito na parang ito ay isang mahiwagang kahon na nagtatago ng isang matinding sikreto. Ang sabi ni Aling Rosa, dapat niya itong buksan eksaktong alas 12 ng hating gabi. Ngunit bakit kailangang ganoong oras? Ano ang nasa loob nito na dapat niyang malaman sa eksaktong sandaling iyon? Habang lumilipas ang oras, hindi niya maiwasang mag-alala. Muli niyang binalikan ang mga pangyayari nitong mga nakaraang araw, ang biglang paghina ng kanyang negosyo, ang pag-atres ng kanyang pinakamalaking kliyente, at ang pakiramdam na parang may humaharang sa kanyang swerte. Sa loob ng maraming taon, naniwala siya na ang tagumpay ay bunga ng sipag at tiyaga. Pero simula noong makilala niya si Aling Rosa, unti-unti niyang naunawaan na hindi lang sapat ang pagsisikap, kailangan ding nasa tamang direksyon ang iyong enerhiya. At ngayon, sa ikalawa ng Abril, 5 at 6, may pagkakataon siyang buksan muli ang daloy ng swerte sa kanyang buhay. Hating gabi, ang pagbubukas ng sobra. Eksaktong alas 12, naupo si Clara sa kanyang mesa. Kinuha ang sobra, at dahan-daang binuksan ito. Sa loob, may isang maliit na piraso ng papel na may isinulat na mensahe. Sa malinis at eleganteng sulat kamay, nabasa niya ang mga salitang ito. Ang kulay na magdadala sa iyo ng kayamanan sa ikalawa ng Abril, 5 at 6 na ay berde at ginto. Napakurap siya. Berde at ginto? Bakit kaya? Sa ibaba ng sulat, may karagdagang paliwanag. Berde ay ang kulay ng kasaganaan, pag-unlad, at bagong simula. Ito ay sumisimbolo sa pera, negosyo, at kalikasan, mga bagay na nagbibigay ng enerhiya ng paglago sa iyong buhay. Samantalang ang ginto ay sumisimbolo sa kayamanan, tagumpay, at mataas na pagpapahalaga sa sarili. Kapag pinagsama mo ang dalawang kulay na ito, ikaw ay magbubukas ng isang malakas na enerhiya na magpapalakas sa iyong kakayahang makaakit ng kayamanan at magandang kapalaran. Napabuntong hininga si Clara. May saysay ang lahat ng ito. Kung nais niyang muling ibalik ang swerte sa kanyang negosyo at buhay, kailangan niyang gamitin ang berde at gintong kulay sa tamang paraan. Bakit espesyal ang ikalawa ng Abril, 5 at 6 para sa mga Virgo? Habang iniisip ni Clara ang kahulugan ng mga kulay na ito, muli niyang tiningnan ang sulat ni Aling Rosa. Sa likod ng papel, may karagdagang paliwanag. Ang ikalawa ng Abril, 5 at 6 na ay hindi basta-bastang mga araw para sa isang Virgo. Sa mga araw na ito, ang planeta mong namamahala, si Mercury, ay papasok sa isang espesyal na posisyon na magpapalakas ng iyong kakayahang makipag-usap, makipagkasundo, at magnegosyo. Ito ang mga perpektong araw upang kumilos at gumawa ng desisyon na maaaring magdala ng pangmatagalang tagumpay. Muli niyang binalikan ang kanyang kalendaryo. Totoo nga, ikalawa ng Abril ito ang unang araw kung saan magsisimulang lumakas ang kanyang enerhiya. Sa araw na ito, pinakamainam na magsuot ng berde upang simulan ang daloy ng kasaganaan. Ikalima ng Abril isang maswerteng araw para sa mga Virgo na gustong palawakin ang kanilang network o makipagkasundo sa mga kliyente. Sa araw na ito, ang pagsusuot ng kombinasyon ng berde at ginto ay makakatulong upang mas madali niyang maipakita ang kanyang halaga at kakayahan. Ika-6 ng Abril ang pinakamalakas na araw.
Dito, ang pagsusuot ng ginto o kahit anong may gintong accent ay makakatulong upang maipakita ang kanyang kumpiyansa at ma-attract ang mas malalaking oportunidad. Paano gamitin ang berde at ginto sa iyong buhay? Napatayo si Clara. Kailangan niyang gumawa ng aksyon. Hindi sapat ang simpleng pagsusuot lang ng mga kulay na ito, kailangan niyang gamitin ang mga ito sa tamang paraan. 1. Magsuot ng berde at ginto sa tamang araw. 2 ng Abril, berde maaaring damit, scarf, o accessories tulad ng bracelet na may berdeng bato tulad ng jade o emerald. 5 ng Abril, berde dagdag ginto magsuot ng berdeng damit na may gintong accessories tulad ng kwintas o hako. 6 ng Abril, ginto kahit maliit na detalye tulad ng gintong relo o singsing ay sapat na upang ma-activate ang enerhiya ng kayamanan. 2. Palamutian ang iyong tahanan o opisina ng mga kulay na ito. Maglagay ng berdeng halaman sa iyong opisina upang mapanatili ang enerhiya ng paglago at kasaganaan. Gumamit ng gintong frame para sa mga larawan o sertipiko upang maipakita ang tagumpay at mataas na halaga ng iyong trabaho. 3. Gumamit ng affirmations habang sinasabing ang iyong mga pangarap. Tuwing umaga sa 2 ng Abril, 5 at 6, tumayo sa harap ng salamin habang suot ang mga kulay na ito at sabihin, "Ako ay bukas sa kasaganaan at kayamanan. Lahat ng oportunidad ay dumarating sa akin ng may kadalian. Ako ay karapat-dapat sa tagumpay at kasaganahan." Ang mahikang nangyari matapos sundin ni Clara ang lihim. Sumunod si Clara sa lahat ng sinabi ni Aling Rosa. Sa 2 ng Abril, nagulat siya nang biglang may isang lumang kliyente ang bumalik upang umorder muli ng kanyang produkto. Hindi niya ito inaasahan. Sa 5 ng Abril, habang nasa isang networking event, nakilala niya ang isang investor na interesado sa kanyang negosyo. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, tila mas nagningning siya noong araw na iyon. Napansin niyang mas maraming tao ang lumalapit at interesado sa kanya. At noong 6 ng Abril, dumating ang pinakahinihintay niyang email, ang kliyenteng umatras noong 1 ng Abril ay muling lumapit at sinabing nais niyang ituloy ang kanilang kasunduan. Hindi siya makapaniwala. Ang simpleng pagbabago sa kulay ng kanyang isinusuot ay nagdala ng isang serye ng magagandang pangyayari sa kanyang buhay. Ang aral na natutunan ni Clara, at para rin sa iyo. Habang nakaupo si Clara sa kanyang opisina, tinitingnan niya ang isang gintong bracelet sa kanyang palso at napangiti. Hindi lang pala ito tungkol sa kulay. Naisip niya, ito ay tungkol sa tamang mindset, tamang enerhiya, at tamang aksyon. At ikaw, huwag baliwalain ang enerhiya ng kulay, maaari itong maging isang makapangyarihang kasangkapan upang buksan ang mga pintuan ng swerte at kayamanan sa iyong buhay. Sa 2 ng Abril, 5 at 6, handa ka bang gamitin ang berde at ginto upang baguhin ang iyong kapalaran? KONKLUSYON, ang lakas ng kulay sa iyong kapalaran. Sa paglalakbay ni Clara, nakita natin kung paano maaaring magbago ang isang tao sa pamamagitan ng tamang kulay, tamang enerhiya, at tamang aksyon. Mula sa kanyang pag-aalinlangan hanggang sa kanyang pagtitiwala sa kapangyarihan ng berde at ginto. Napagtanto niya na hindi lang basta swerte ang nagdadala ng tagumpay, ito ay isang sining ng pag-alay ng sarili sa tamang enerhiya. Ano ang natutunan natin? 1. Ang 2 ng Abril, 5 at 6 na ay mga espesyal na araw para sa mga Virgo. Sa mga araw na ito, ang enerhiya ng Mercury ay nasa isang perpektong posisyon upang bigyan ang Virgo ng mas mataas na kakayahan sa komunikasyon, negosasyon, at pagpapakita ng kanilang tunay na halaga. Ang kulay ay hindi lang dekorasyon, ito ay isang kasangkapan ng enerhiya. Ang berde ay sumisimbolo sa kasaganaan, pera, at bagong simula, samantalang ang ginto ay nagdadala ng kayamanan, tagumpay, at kumpiyansa. Kapag pinagsama, sila ay nagiging isang makapangyarihang kombinasyon para sa Virgo sa Abril.
3. Ang tamang mindset at aksyon ay kasing halaga ng tamang kulay. Si Clara ay hindi lang basta nagsuot ng berde at ginto, iniayon din niya ang kanyang isipan sa kasaganaan. Sa pamamagitan ng kanyang mga affirmations, positibong pananaw, at pagiging bukas sa mga oportunidad, nakamit niya ang kanyang mga layunin. Ano ang susunod na hakbang? Ngayon na alam mo na ang sikreto ng mga kulay na ito. Paano mo ito magagamit sa iyong sariling buhay? Narito ang ilang hakbang upang mas mapalakas mo ang iyong enerhiya sa mga darating na araw. Ihanda ang iyong wardrobe. Siguraduhing mayroon kang tamang damit o accessories sa ikalawa ng Abril, 5, at 6 upang ma-activate ang enerhiya ng berde at ginto. Gumawa ng isang vision board na puno ng kasaganaan. Maglagay ng berdeng at gintong elemento sa iyong workspace upang palakasin ang iyong focus at determinasyon. Maging bukas sa mga oportunidad. Ang mga araw na ito ay hindi lang basta swerte, ito ay tungkol sa tamang timing at aksyon. Kaya kapag may dumating na magandang oportunidad, huwag matakot na sunggaban ito. Sumali sa aming komunidad sa The Road to Tranquility. Kung gusto mong patuloy na matuto tungkol sa enerhiya, kasaganaan, at balanseng pamumuhay, sumali sa aming channel. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ka mahuli sa aming susunod na mga sikreto para sa masaganang buhay. Tandaan, ang swerte ay hindi hinihintay. Ito ay nililikha, ****. Kaya sa ikalawa ng Abril, 5, at 6, gawin ang unang hakbang patungo sa isang mas maliwanag at matagumpay na hinaharap, ****. Mag-subscribe na sa The Road to Tranquility at simulan ang iyong paglalakbay patungo sa kasaganaan at katahimikan ng isip.